kaibigan na dating PACC Commissioner, Attorney Manuelito Luna, andito ngayon, guest namin sa ating programa. So, magandang hapon muli. At ito, paring Eli, anong sasabi mo? Pag-usapan natin yung nangyaring kulita dyan po sa Senado at habang nasa kasagsagan ng pagdinig o hearing ng Senate Blue Ribbon Committee ay yun na, nabuo yung pagpipirma at nang saan 14 ang pumirma pabor na mailuklok si Senator Tito Soto na maging Senate President. So, 15 bali sila lahat. So, ipakita natin yung mga bumoto, Sek, at isa-isahin nga natin. Sek, ikaw tingnan mo kung iba bakit bumaliktad, di ba? At nalipat yung mga suporta at tila nagudas sa Duterte Black. Sige, panoorin natin. Ayan, Sek, yan na. O yan, yan naman talaga, karamihan dyan ay mga may utang na loob kay Duterte. Kay Marcos. At bago yan nangyari, tila nag-meeting si Soto at saka si Marcos. Mayroon tayong ipapakita na video mamaya. Na talagang ang nangyayari dito ay hindi talaga dahil popular or famous or may hatak si Soto, kundi gumalaw talaga si Marcos Jr. Kasi nakikita niya na kung magpatuloy si Marcoleta, maraming masasagasaan na mga pinoprotektahan ni Marcos. Siguro maganda. Oh. Mamaya, unahin mo natin yung video na sinasabi mo, Sek, na parang nag-usap. Okay, sige. Bago natin ipakita yan, isa-isahin natin yung bumoto. paano nangyari yan? Rebound na yan. Ito, si Marcos. Ba't di ako blooming? Oo nga, no? May skin? Plus may germs pa? Iligo mo lang yan. Achieve ang feeling linis na nakakakinis with Bioderm Bloom. Now with Vita Oil plus Vitamin E. May sunflower seed oil, grapeseed oil, and soybean din. With Bioderm Bloom, bida ka sa germ-killing That action. kills 99.9% of germs while feeling moisturized and smooth. With floral fragrance pa, bida ka sa pagka-blooming. With Bioderm Bloom, Achieve ang feeling linis na nakakakinis. That will be in good hands. So, klaro. sa oras daw nag-usap. If you look back also, nung tinanggal nila si Subiri, mayroon ding basbas si Marcos, sinabi na natin yan, kay Chis Escudero. Kaso, aabot talaga sa panahon na ang isang may utang na loob, hindi niya kayang gawin lahat na pinapagawa na masama. Kasi in every man, there is always some goodness in him. So, natauhan si Escudero, lumantad sa kanyang sariling pag-iisip. Ngayon, gusto naman palitan ni Marcos. At ito na naman si Soto ang binabata ni Marcos ngayon. Pero, hindi naman sana kaya ni Marcos kung walang naghudas na mga tao na nakinabang noong eleksyon, nanalo sila, at saka noong panahon ni Duterte, ginawa silang secretary, cabinet. Kung hindi sila naghudas, baka walang Soto na makaka-take over dyan sa Senate presidency. Ito, pakita natin yung mga alleged na mga may mga bulsa dyan na 30 pieces of silver. Ito, ayan, si Soto, okay yan. Yan si Hontiveros, okay yan. Itong Tulfo, walang backbone yan. Laro lang yan. Kung saan yung hangin, nung una kay Escudero, doon siya. Ngayon naman, kay Soto, lipat naman siya. Walang backbone. Walang integridad at gusto pang maging presidente. Mr. Rapi Tulfo, ano nangyari doon sa investigasyon ng sweepstakes? Hanggang ngayon, hindi mo na pinapalabas yung sa sweepstakes. Tumama ng first prize. Na? Tumama ng first prize. Pinatama lang ni ng first prize. Tumahimik na. Ito si Bang Aquino. Wala tayong magawa dyan kasi original yan. Lacson, best friend ni Soto yan. Ito si, sino ba yan? Erwin Tulfo ay ano naman yan, bata ni speaker yan eh. Ito si Cayetano, ito ang doubtful.
Although, nakinabang yan doon sa bagoong na grupo. Yan sa... Alias sa bagoong. Ito si JBL ito. Ito si Lito Lapid. Ano din ito? Parang kawayan ito. Pagka saan ang parang hangin, wala talagang integridad yan. Kasama pa yan doon sa Porac. Pero, yan, golfer yan. Golfer, kaya lagi with the wind. Laging with the wind. Puto lang sinabi mo kawayan. Akala ko kogon. Kogon glass. Hindi, medyo matigas naman ng konti. Hindi basta-basta. Ito naman si Subiri, wala tayong magawa dyan. Dahil he is really bent on going against Chis Escudero. Personal yun. Ito naman si JB Hersico, hindi natin malaman kung talaga bang hanggang ngayon magkalaban sila ng kuya niya. Kung nasaan si kuya, nandito naman si Good. Pero this time, mukhang siya ang bad. Si Jinggoy naman ang good. Ito. Itong brand ko na ito sabi ko nga doon sa pinsan niya ano ba yung pinsan mo? Parang manok. May puti-puti pa sa paano mag-isip niya? Kaya ganun mag-isip. Mr. Fallon. Ito naman, si Villar, Camille. hindi naman dapat nanalo yan. Bakit natin regular si Inday Sara? Sinday. Alam naman, ang grupo ni Sara nandito, pero tumiwalag siya. Is it for a reason? Silang dalawa ng kapatid nila? Kapatid niya. Kasi inimbestiga ngayon yung Prime Water. Prime Water. Tapos nasisilip din yung naging DPW secretary. Naging DPW secretary. Sumulat si Ping De Jesus na ang dami din naman palang kabulaslugan ito si Mark Villar. Tapos, naimbestigahan pa na ang kanilang mga property dito sa bloated ang valuation. So, lahat nakikita ito. Pinagmulta ata sila, di ba? So, syempre, they always want to be the majority para maprotektahan ang negosyo. Wala namang ibang pagsisikap at pagmamahal sa bayan yan, kundi negosyo lang naman yung mga bilyar na yan. Ito naman si Loren Legarda. Delikado ito. Sabi nung kalalo, doon sa isang Jojoang na kontraktor. So, ibig sabihin, mayroon bang mga insertion din ito si Loren Legarda na nilagay doon sa district ng anak niya para may nag-aalaga. Aalagaan yung proyekto niya? Mamaya, meron tayong... ano natin? Tapos ito, si Win, ano din ito? Hindi naman pwedeng, kung sinabihan kung may kinalaman si Marcos dito, tatawagan lang, Win, yung kapatid mo nasa DSWD, yung tatay mo, nagtinegosyo yan, baka makita natin yung mga negosyo. So, ganun po. Ito, hindi dahil kay Soto, dahil kay Marcos. It is Marcos' hands that made this change of Senate leadership possible. Yun po ang sa Bisaya pa, yan ang kamatuuran. Yun ang katotohanan. Which is another contradiction dahil sabi ni Marcos noon, hindi siya nakikialam sa Congress. Sinabi rin niya na I had nothing to do with the Senate change. Diba? Paraw Manuakin na siya. Na-shock pa nga siya Pero ako, I can smell cover up. Saka, I think masyadong nasaktan yung mga pinangalanan na alleged kickback recipients. Kaya siguro, si Marcos gumalaw dahil dito At saka mayroong pressure. Kasi ang unang nasaktan talaga na na-mention dyan, si Martin Romualdez na kasabwat ni Saldico. And of course, puro. talagang si Marcos, maski kunyari dumidistansya kay Romualdez, pero ang daming skeletons in the closet si Marcos na hindi pwede niya itago kay kung ibubulgar lang ni Romualdez yan baka may lumabas na video. Baka may lumabas na video. Kasi ganun yan sila. Alam ni Martin na kung ano ang pinanggalingan ni Bongbong Marcos.
Wala, talagang stage 4 na ito, sitwasyon na ito. Oh, wala na talaga. We are in the brink of collapse already, this government. Everybody is offering themselves to be used by Marcos. So, in other words, Sek, ito ay drama lang to lahat. Drama lang yan. Oo. Well, this is more, sabi mo nga, cover up Cover up. to... Sarsuela. Kasi si Marcoleta, unstoppable na. Oo. Unstoppable na yung kanyang direction. Dahan-dahan lang, pero mayroon na siyang objective. Pero yung ito, kagaya ni Ping Lacson, si Ping Lacson ba daw ang Blue Ribbon. Blue Ribbon, Kagaya ni Ping Lacson, doon sa kanyang delivery. Ginagawa niyang hero si Marcos. Oo. Si Marcos daw ang nakatuklas nitong kabulaslugan. After So, 2 years. how can you expect Ping Lacson to be neutral in the investigation? Kung may pinoprotektahan si Marcos, poprotektahan din ni Ping Lacson niya. Pero bago na raw hindi na raw blue ribbon. Pink ribbon. Pink. Pink. Peter. After Pink Lacson. Pinky Lacson. Pinky Lacson. Oh. Eto, silipin naman natin yung siyam na senador. Ito namang siya. Team Duterte Black. Ito yung Duterte Black na matatag. Sek, ano masabi mo kay Dante Marcoleta? Ayan si Dante, kaibigan ko yan at kilala ko yung pagkatao niyan. Purong Duterte yan. Si Chis Escudero, ano lang yan. For the time being, it's for himself, self-survival. Self-survival yan. Si Jinggoy, nandyan lang yan kay Chis. Pero kung nagkataon nga nandun siya, doon din yan. Dito lang yan para hindi naman masabi na Pero hiniman niya si Chis. Magaling po Bermes yan kasi nakikita niya si Sara darating na. Si Alan naman, well, Duterte talaga yan. Alam. Sana naman, makatotohanan naman yan kay Duterte kasi ginawang speaker. Wala nang numbers pero nanalo. Kaya nga galit si Romualdez dahil may number siya pero itong ginawa. So, dapat naman sana don't ever betray Duterte. Ito naman, si Sara naman ang tumulong manalo yan. Jaime Marcos. Si Joel naman, para lang yung Jinggoy yan at si Chis. Dati pa yung magkaibigan nung sa Congress pa kami. Itong tatlo, it goes without saying na Duterte talaga yan. Robin Padilla. True and true. True and true. So, yan lang po ang... Check, may tanong ako dyan. Okay. Yung siyam na yan, kasi ngayon, nung maupo itong si Senator Soto bilang Senate President, ay naitatanong yung issue na, naku, baka ano mangyari sa baka buhayin yung impeachment, di ba, na archive na sa Senado, baka mabaliktad ang hangin sa Senado. Wala. Until the Supreme Court will decide. Ano na yan They have waived their rights in favor of the Supreme Court dahil nag-file na sila ng motion for reconsideration So, whatever the Supreme Court will decide, yun ang halimbawa, by any Chinaman's chance na bumaliktad, pero siguro baka mahulog na yung buong langit pag nabaliktad pa yung Supreme Court decision niya. What Soto may move is to hukayin yung patay. Meaning to say, alisin sa archive yung issue. At pwedeng, pero hindi pa rin. Pero sa kasalong Isal of the impeachment. Hindi Malagay- natin alam malagay dahil ko- negosyante itong mga bilyar They go with the tide. They go where the riches will come. They go where the bread is buttered. Ganun yan Sa tingin ko, Sek, ang iba dyan, nasa majority for the sake of convenience. Dahil makikinabang sila somehow. Pero in terms of loyalty, that remains to be seen sa issue ng impeachment. For example, si Mick Subiri, he's a Mindanaon. I don't think so he will betray. Yes. And that's already made pronouncement. Yes. So, baka dagdagan pa no? Hindi ko lang itong Mark Villar kasi ang laking pinakinabang nito sa panahon ni Duterte. Don't tell me na
inilagay siya na Secretary of Public Works ay hindi na kinabang ang pamilya niya. Hindi niya naglagyan ng katakot-takot na daan papunta doon sa napakalawak na mga lupa nila dyan sa Las Piñas. Ha? Sa probinsya, Oo. nationwide. Nationwide. Nilagyan. Siyempre, priority niya lagyan yung sa pamilya niya. So, nakinabang siya sa panahon ni Duterte. So, I doubt if he will betray Duterte pagka nagkaroon ng impeachment. Sa panahon ng Duterte, lumobo bigla yung kanilang Lumobo. negosyo. Pagdating sa impeachment, I don't think makakaroon ng black Alam. voting dyan. Individual conscience vote. So, Or individual convenience ang vote. malaking tanong ngayon, malaking tanong, magbabago ba yung outlook? Well, I'm hoping na magiging fair naman si Ping Lacson. I'm hoping that Ping Lacson will not be pink, but he will be blue. And he will really move for going to the bottom of all this corruption. Kasi Tsaka hindi naman nag-privilege speech siya dapat pagpatunayan niya yung mga nire-reveal niyang mga 67 daw na mga congressmen. And all those things, no? Sa tingin ko naman, Sek, because meron ng revelation ng Diskaya Popol sa mga alleged recipients ng kickbacks na mga lawmakers, hindi na pwedeng pagtakpan yan. Wala na. That's out And control. since you mentioned the Diskaya revelation, all the congressmen and all the people that were mentioned are now saying, no, we're not included there. We're not. Pero ito lang masasabi ko. Sa dami-daming congressmen, bakit silang piliin ni Diskaya kung walang katotohanan? Bakit si Romulo or bakit si yung taga Marikina? 300 sila. Alam ko, 300 kung 17 na manghuhula lang si at mag-aano lang si Diskaya, bakit sila? tsaka Ano namang galit ni Diskaya sa kanila na silang palagay ko, kung mag-state witness yung Diskaya, ipoprove niya yan doon sa paper trail na hawak niya. meron. Pero Meron yan. ako, I would not advise Diskaya for becoming State witness. state witness. He should find a very good lawyer and Fight it out. fight it out. Kasi, ano ba namang kondisyon ng DOJ na pag mag-state witness ka, you have to surrender all your assets. Ano naman yan? That's confiscation. That's violation of due process. Saka, yung sabi ni Diskaya, ang isang ebidensya nila, dalawang ebidensya, Sek, they have ledgers and parang mga Di entries ba sa kanila. may Supreme Court ruling na yan tungkol sa ledgers pag Yes, if it is in the course of business, yung may entries dyan probative value yan? ay admissible in evidence. Oo. Pwedeng gamitin. In fact, doon sa kaso ni Napoles, yung pinisent ni Louie against Napoles, inadmit ng Sandigan Bayan yun, which led to the conviction of Napoles. So, yun. Shoot. Pwede pala. Pwede. And secondly, why is Diskaya being singled out? Out of the 15, ibang nagkaka-focus sa kanya, wow, at saka yung bakit ang dami dyan? At saka why will they stop at only 15? So, I'm hoping that Lacson will expand this, para fair sa lahat. Kasi sa district ko lang, ito, ang daming pinapadala sa akin ng mga mayors na ang daming flood control na nabuhaghag doon. So, I'm just only talking of one district. I'm talking of a lot of districts na talagang the flood control, karamihan ghost projects. Sa tingin ko, ang challenge din ngayon kay Lacson, if he takes over the Senate Blue Ribbon Committee, ay he should be able to expand yung mga ebidensya against certain personalities. So I'm looking at additional number of kickback recipients. Hindi yan malilimitahan dyan because there are still other contractors there and we do not know. Probably they might also At saka ito, isa pang mabigat dito, yung revelation tungkol kay Speaker Romualdez.
Yun ang pinakamabigat. Yun ang ano na yung At saka kay Saldico. si Rillo. Sinasabi ni Rillo na nanggaling kay Speaker. Sinasabi nito na si Saldico at saka si Speaker ang beneficiary. Ako mismo, at a proper time, I will also have to say that I have evidence to show that Saldico will never do anything without the go signal of the Speaker. In fact, I have all these things to show na may mga video pa ako kung tuusin. From your experience sa three termer ka, yung nangyayari pa sa House na hindi alam ng Speaker? Wala. may kasabihan nga all roads lead to Rome. Oh, Rome Valdez. Rome Valdez. Oh. Pero I have nothing personal dito kay Brad ko ito, kumpali ko pa, ninong pa ng anak ko ito, si Saldi din. Pero alam mo, at a certain point in your life, what else? Paurong na rin tayo. Papunta na lang naman tayo sa nirvana di ba? So, if we know something, we should be able to share it for the people, di ba? Parang Eli. Pero yung bagong komposisyon ng Senado, binabanggit ni Senate President Tito Soto, sila raw ay maging cooperative but independent. Panoorin nga natin yung speech. Okay, sige. Independent. Sige. My capacity to ensure that this Senate will remain cooperative but independent, balanced, transparent, and sincere. Thus, I am guided by Proverbs 3, in everything you do, put God first, and He will direct you and crown your efforts with success. Allow me to also thank my family, especially my wife Helen. Ibig sabihin ng cooperative but independent. Parang contradiction of words yan Siguro baka sa mga panukalang batas pwede. na ipopost ng Magiging cooperative siya sa Malacanang. yung mga legislative Or yung I don't think the word cooperative is mas dapat it should be more na Collaborative. not cooperative. Yung collaborate but at the same time you have to maintain your Critical collaboration. yung independence, yung hindi ka maliliktahan tulad nung yung kay Morales, nadidiktahan sila Pinapatanong kay Morales tinatanong nila si Morales kung ano yung tungkol sa kanyang mga ebidensya na nagkaganon si Marcos with that actress. Binubombahan ng mga senador. Is that cooperation or is that independence? Diba? So, yun yung mga instance where kaya nga tinanggal si Migs sa Supiri kasi gusto nilang ipahinto si Bato sa investigation pero Migs did not toe the line. Kaya napalitan. So, how far can Soto succumb to that kind of dictation? Independent ba siya? Kaya ba niya yung dictation sa Malacanang? Iyan ang mga tanong, parang Eli. Okay.